Magandang umaga po. Ika-17 ng Disyembre, Simbang Gabi. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Kay Kristo na mula ang angkan ni David, ating matatagpuan ang pag-asa at kaligtasan na ipinagdiriwang sa banal na Eucharistia. Sa liturhiya, ang mga araw mula Disyembre 17 hanggang 24 ay nakalaan sa paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ng Panginoon. Ang pagbasa ay tahasang tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos. Turo ng simbahan, ang banal na Eucharistia ang nagbibigay lakas sa pamilya Kristiyano para umasa at tulad ni Maria at Jose ay ipaubaya ng may pananampalataya ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sapagkat si Kristo'y darating sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang biyaya na ating Panginoon Kristo ay sumainyo nawang lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ikalawang araw nating simbang gabi, patuloy natin ialay ang banal na misang ito para sa pagbubuklod ng ating pamayanan, para sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Upang tayo maging karapat-dapat, taos-pusong pagsisihan ang mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay. Inaamin ko Sa inyo mga kapatid, at nalaba ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong nating Diyos. Kawan tayo ng mga pag-iirihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa
Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Tayong lahat. Papuri sa Diyos, papuri sa
Diyos. Tayong lahat. Papuri sa Diyos. Papuri. Manalangin tayo. Amang lumikha, tagapagligtas, nilubong, nagkatawang tao ang iyong salita. Sa sinapupunan ng laging Birhen si Maria. Sa pag-ako na iyong bugtong nanak sa aming pagkatao, pangidapati nawa kami sa iyo ay pagka-Diyos ay makasalo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, sa pagsasabi ni Jacob sa kahihinatnan ng mga anak niya, pinahayag rin niyang sa lahi ni Juda nagmumula ang tunay na hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahalas sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan
sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Yaong bubuhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian, ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat, dumalanging hari nawa, pagpalain kami lahat tulad niyang pinagpala. Magsitayo po ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami ay turuan. Sa mabuting balita, sa paglalahad ni San Mateo sa talaang kanin ni Jesus, ipinakita niyang si Jesus ay hindi lamang kabilang sa lahi ni Abraham, kundi mula rin sa lipi ni Juda. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Pares at Sara. Si Pares ang ama ni Estrom, at si Estrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Abinadab, at si Abinadab ang ama ni Asom, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. At si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David
si Solomon sa dating asawang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni si Osias. Itong si Osias ang ama ni Jotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Elikias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos sa pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matam na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsipo pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Palapakan natin ang Panginoon at batay po muna natin yung mga katabi natin. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. At sa mga nagsisimba gabi, sino sa inyo ang nakadalawang araw na taas ang kamay? Ayan. At aking hangad na matapos sa mga ngayon pala nag-umpisa dahil sa ulan, ay sabihin nyo, may bukas pa. Sabay-sabay, sa pagpasok ay hindi naman nagkakasabay-sabay. Pero ang mahalaga ay tayo ay nag-uumpisa sa pagtahak natin. Ating simbagabi ay pag-umpisa muli na balikan natin yung hamon sa atin. Hamon sa mga karanasan natin. Sa ating karanasan, dahil minsan sa mga pagsubok, tayo ay naiiwan. Di na tayo sumasama. Kaya ngayong araw na ito, muli tayong sasama. At sa pagsama natin na ito kay Jesus, siguradong panalo. Iyan yung hamon sa atin sa araw na ito, na sumakay sa bangka ng Panginoon, bangka na magliligtas sa atin, barko na magdadala sa atin sa kaligtasan na dulot ni Kristo. Amen. Palapakan natin biyaya niyo. May bukas pa. Kung titingnan natin ang mga pangalan, ano ba ang ibig sabihin dito? Sa totoo ka, titingnan po natin, meron sinasabi sa English, reading between the lines. Pag sinabi yung kataga, maintindihan. O pag sinasabi yan, makuha ka sa tiningin. Hindi mo makikita doon sa tingin yung salita. Pero pag tiningnan ka ng parang galit, alam mo, merong ibig sabihin siya. Sa mga pangalang binanggit sa atin, napakaraming pangalan, ano po ang sinasabi sa atin? Matatandaan ba natin yan? Meron po ako, alam niyo ngayon uso yung pagka gusto niyo, kakain kayo, eat all you can. Ayan. Minsan may nag-aanyaya. Bala ko ngayong Pasko magbibigay sa inyo
ng libreng 2 ticket para kumain sa isang kilalang Eat All You Can. Alam niyo kung saan yan? Vikings. Ayan. Alam niyo kung magkano per plate doon? Aba, 1,000. Ano, libre. Ano, sa isang kondisyon ay kakabisaduhin ninyo ang mga pangalang sinabi. Nasasabihin sa akin na diretso. Ano, ito lang ako kabisaduhin. Meron mga makakabisado dito. Pero ano ba ang nais na sabihin sa atin ng mga pangalang ito? Una, si Jesus ay meron siyang ugat. Yan. Kasi meron po sa kasaysayan ng ating simbahan, kasi tayo nasa year 2015, maraming nangaral. Iba-iba. Hanggang ngayon, marami pa rin nangangaral. May nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. At meron rin nagturo na si Jesus ay hindi naging tao. Siya ay parang multo. Ang tawag po doon sa mga Gnostic. Naniniwala sila na si Jesus ay hindi naging tao. Bakit? Sapagkat si Jesus, kapag naging tao, ang tao ay masama. Kaya pag si Jesus ay naging tao, masama rin si Jesus. Meron rin nagtuturo na si Jesus ay nang maging Diyos lamang ay noong bumaba sa Kanya Espiritu Santo. Pero sa mga sinabing pangalan, ang itinuturo sa atin na si Jesus ay mayroong pinag-ugatan. Yan. Parang bawat isa sa atin, meron tayong pinag-ugatan. Kaya nga, itong panahong ito, marami sa atin bumabalik sa probinsya. Binabalikan natin yung ugat natin. Yung ating mga kamag-anak. Ayan. At sa pag-ugat nito, ano ang itinuturo sa atin? Sa pagbalik natin, naalala ko isang kababayan natin na kamag-anak ko po, bigyan ako ng dinner sa Canada ito. At nung sinakyan naming sasakyan, wow, sabi ko, ang sasakyan niya, BMW. Ay, mahal po yun. Mga, naikwento niya, sabi niya, alam mo, Father, natatandaan ko nung ako bata, hindi ko akalain na sasakay ako pagdadrive ako BMW. Nung bata po ako, sinasakyan ko kalabaw. Kasi tiga-bukid siya. Pinapastol niya yung bukid. Pero kahit pinapastol niya yung kanyang kalabaw sa bukid dahil magsasaka ang tatay, may pangarap siya. Meron siyang gustong tumbukin na magtagumpay sa buhay. At sa ating pagsiyam na gabi, meron tayong nais tumbukin ang tagumpay. At tinutumbok ng ating pagbasa ang tagumpay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palapakan natin, BL. Ano ba nangyari sa bayang pinili? So makita natin dito ang pagpili ng Diyos sa isang grupo ng mga tao. Para ho, kanyan sabihin na natin, lumads, mangyans, sabihin na natin, ipugaw, iba't ibang, dati, itong buong lugar na ito, ang mga nakatira dito, yung mga nakikita natin, mga nangmamalibos sa atin. Ang panahon ngayon, puro kawayan, puro puno ang lugar na ito. Pero, nang dumating ang mga Kastila, tayo ay mayroong ugat sa Malay race. Malay. Kaya pag kayo nagpunta sa Malaysia, nagpunta kayo sa Indonesia, makita nyo, pareho lang ang picture natin. Parang Pilipino, saan lang nagkakaiba? Sa pagsasalita. Sa kanilang kultura. Pero pag nagsama-sama na ang mga
Asyano, parang isa lang tayo. Malay. Malay po tayo. You know. Ang iba ay napadpad. Kaya pag nagpunta kayo doon sa National Museum natin, dito sa Quiapo, dito sa Maynila, ano, National Museum, makikita nyo doon sa likod doon, merong bangka. Ang tawag doon, balangay. Ayan, balangay. Kaya ang tawag natin, sa isang kuwan natin, ano tawag natin? Barangay. Ayan. Kasi ang mga tao noon, naglalakbay, ayan, bilang isang grupo, balangay. Nakapadpad sila dito. At ang mapadpad dito, nakataboy nila. Itinaboy nila. Kaya nga, saan tumira? Sa tabing. Saan tumitira ang tao para mas mabili? Sa tabing ilog. Ayan. Kaya malaunan, ang tawag sa mga nakatira sa tabing ilog ay taga-ilog. Kaya Tagalog. Yan po. Kaya tayo naging Tagalog dahil nakatira tayo sa ilog. Ayan. Nauso na mga karsada. Nauso na. Kaya napabayaan na ang mga ilog. Pero kailangan bumalik tayo dyan. Yan ang ugat natin. At sa paglalakbay natin, pinili tayo. Ayan. Ang bayang pinili. Pero ang bayang pinili, nakalimot sa Diyos. Ganon din ang Israel. Pinili sila sa dami ng lahi. Ano? At sa pagpiling iyan, minahal sila ng Diyos. At nang minahal sila ng Diyos, nagtagtagumpay sila. Kaya lang, na magtagumpay sila, nakalimutan na ang nagbigay ng biyaya. Nakalimutan na ang Diyos. Ayan. At dahil nakalimutan na, para ipaalala na sila'y pinili, kaya ano kasabihan ulit natin? Paalala ang gamot sa taong nakakalimot. Kaya nga, minsan, pag dumarating ang mga pagsubok ng ating buhay, kapag dumarating minsan ang karamdaman, kapag dumarating ang kamatayan ng mahal sa buhay, kapag dumadating ang minsan, mayroong mensaheng pinapaabot ang Diyos sa atin. Hindi para tayo parusahan, upang ipaalala sa atin na tayo ang bayang pinili niya at ang bayang minamahal niya. Amen. Palapakan natin, biyaya Diyos. Nung naalala ko, nagkaroon po ng Advent Recollection, yung isang babae nag-share. Ano, sabi niya, nagsisimba ako. Ayan. Ayan. Nagdadasal ako. Ayan. At isang araw, ang aking asawa, yung kanyang anak ay paluwas. Nagkaroon noon ng aksidente. Nabaga. Nahati ang bus. 2 sa mga biktima ay pamilya niya, asawa niya at anak. Namatay ang asawa. Yung anak, nag-aagaw buhay. Kailangang operahan para lagyan ng bakal. Ang sabi niya sa kanyang dasal, ano ang kasalanan ko? Pero na-realize niya na mayroong tawag ang Diyos. Ang tawag na ito ang nagbigay lakas sa kanya. Ano? Ngayon, kasama niya yung kanyang anak, na na-opera, at yung anak niya na yun ay nag-aaral na muli at nagtatagumpay sa kanyang pag-aaral. Mga pagsubok na dinadaanan ng bawat isa sa atin. Narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, ang sabi sa atin dito, nang tawagin ng Diyos, ng pinili ng Diyos, nang tawagin ng Diyos, mula kay David, hanggang sa pagkakatapon, sa kanyang pagtawag kay David, ayan, bilang hari. Kasi ang Israel, hati-hati po sila. Kaya ang ginawa ni David, tinipon, inorganize, naging dakila sila. Pero dahil nakalimot sa Diyos,
Nilusob sila ng mga kaaway. At ang lumusob sa kanila ang Babylonia. Sinira ang kalang templo. Pinagpapatay. At yung mga nakaligtas, ginawa silang alipin doon sa malayong lugar. At doon sila umiiyak. Doon nila inasam muli na makabalik. At sa kanilang pag-asam, pinakinggan ng Diyos muli ang kanilang panalangin. At ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para sila makabalik. Ulitin ko, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo makabalik. At paano tayo nakabalik? Inumpisahan niya sa pagsusugo sa tagapagligtas sa atin. Walang iba kundi si Kristo nakapako sa krus. Amen. Palapakan natin. Naglalakbay, patungo, darating. Kaya po, pag titingnan ninyo, kaya nga, sa ating pagsisimbang gabi, saan tayo huhugot ng lakas? Sa ating pagsisimba. Pero ang tanong, ito bang huhuguting lakas na ito? Ito ba ay siyam na araw lang? Sa mga nagtatrabaho po ng buong araw, karanasan siguro yung napapagod. Tingnan nyo lang nyo, sundan lang yung cycle. Pagkatapos ng tanghali, ayan, kumain. Nako, parang gusto mo nang humiga. Pag hindi ka nahiga, nako, hirap na hirap ka sa gabi. Pero yung matulog ka ng sandali, mga 30 minutes lang, ang tawag doon, power nap. Paggising mo, masigla ka na ulit. Yun ang dahilan ko bakit tayo nagsisimba lagi. Yan ang dahilan ko bakit dapat ka magsimba tuwing linggo. Hindi lang pagsimbang gabi. Kailangan mo power nap. At sino yung power nap? Si Jesus. Para muli kang tumahak. Di naman matatapos yung problema. Di naman matatapos yung mga hilahil ng buhay natin. Pero pag ikaw ay pinalakas. Kaya nga, ano ang pinagdadasal natin? Kaya nga yung mga kandilang sinindihan natin at sisindihan pa, yan ang mga magiging ibubulsa nating dala. Ano yung una? Unang linggo, pag-asa. Sabay-sabay, pag-asa. At yun ang hingi natin, na hindi tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Pangalawang hinihingi natin sa pagsisindi ng kandila ay pag-ibig. Sabay-sabay, pag-ibig. Madali ho. Umibig na isang araw. Pero yung pag-ibig habang panahon sa iyong asawa, nako, it takes time. Di ba? Para ibigin mo yung profession mo, it takes time. Kaya, yun ang hingi natin. At pangatlo, kaya nga pink ay kagalakan. Sabay-sabay, kagalakan. Bakit kagalakan? Sapagkat yun yung nagbibigay sigla sa atin. Na, makikita ninyo, ang mga Pilipino, dumaan na ang namatitinding bagyo, kaya nga hanga sa atin. Bakit humahanga sa atin? Hinangaan tayo 8-1. Bakit? Humarap kayo ng tangki na wala man lamang hawak na baril. Hawak lamang ng mga tao, rosaryo, mahal na bire, nagro-rosaryo. Tubigil ang mga tangke. Ginawa yan sa China. Alam niyo, Tiananmen Square. Kasi ginaya ang EDSA 1. Ginaya sa Eastern Europe. Komunista ang Germany. Kalahati sila. Nag-people power sila. Nag-people power sa Poland, sa Eastern Europe, bumagsak ang komunismo. Ginawa ito sa Syria. Ano nangyayari sa Syria ngayon? Civil war. Nag-aaway sila. Pare-pareho, magkakaibang lahi, nag-aaway, nagpapatayan. Ay, takot ang mga tao. Takbuhan sila, alis sila doon. Kaya yun ang krisis ngayon. Maraming tumatawid patungong Europa.
Pero ngayon, nagsasarado ang mga bansa. Bakit? Baka yung pumapasok na nila, member ng ISIS. Sinasarado ang pintuan. Ano naman ginagawa ng simbahan? Noong December 8, binuksan ng Santo Papa ang Jubilee Door. Ano? Bakit hindi napili ang simbahan natin maging Jubilee Church? Bagay ko, nakiintindihan ko na kung bakit. Kasi simbahan natin, walang pintuan. Ano bubuksan mo? Wala namang pintuan. Pero pag-iisip ko, abay, mas maganda ang simbahan natin. Bakit? Sapagkat tayo ay laging binubuksan ng Diyos. Pero ang mahalaga ay, ikaw ba'y nakandang humakbang papasok? Kahit ka saan dumaan dyan. Sa kanan, sa gilid, sa kaliwa. Pero pag hinakbang mo, ngayong panahon ng Jubileo, sana po tuwing umaga, kung kayo nasa labas, bago naman kayo umalis, pumasok naman kayo, isang hakbang lang. Pumasok kayo sa loob ng bahay ng Panginoon. Ipakita ninyo yung talagang pagmamahal ninyo. Yung sa sariling tahanan ninyo. Kung kayo may halimbawa, may pamilya na. Tanong ko sa inyo, may pamilya kayo. Pag dumaan ka ba sa bahay mo, sisigawan mo lang, nanay, kumusta ka na? Dito lang ako sa labas. Takbo ka na. Hindi, papasok ka muna sa loob. Pagpasok mo, hahalikan mo, nanay. Ano ba ang breakfast mo, nay? Naku, ang dating gawi, tuyo. Naku, napakasarap niyan. Di ba? Yun ang binabalikan natin. Kaya sa pagpunta natin dito, kaya sa pagbuo ng simbahan natin, mahalaga bawat isa sa atin. Siguro sinasabi, sana mayroong tumulong sa simbahan para mabilis. Bakit ka maghanap sa iba? Isipin mo, sarili mo, ano ang maitutulong ko sa simbahan ito? Ano? Niisip ko na nga, yung mga stained glass dyan Baka gawin ko po yung mga wala nang sumagot kayo. Per square foot. Bakit? Bakit gustong i-offer ito sa bawat isang mananampalaya? Sapagkat ito ang inyong simbahan. Ito ang inyong babalikan. Ito yung power up. Ito yung panggagalingan muli ng inyong sigla. Sigla sa pagtahak. Kaya nga yung kasabihan, sa haba-haba ng prosesyon, sa simbahan ang tuloy. Bumabalik lagi tayo sa simbahan. Yan ang ating lakas. Yan ang layunin. Makabalik sa Diyos. Kaya nga, sa mga pangalang binanggit, makikita natin sa katapos-tapusan, matapos bumaksak ang Israel, muli siyang nakabalik. At sa pagbalik ng Israel, si Kristo ang naging susi para makabalik ang bayan ng Israel. Ang bayan ng Israel ay hindi mga taga-Israel lang. Ang bagong bayan ng Israel ay tayong mga binyagan. Sa araw na ito, mga kapatid, makabalik tayo. Bigla ko naalala ngayon, isang araw, matagal na panahon na ito, at hanggang ngayon, pumupunta pa itong lalaking ito. Kumatok minsan sa kumbento sa akin doon sa Divine Mercy. Ang isang lalaki na matangkad, pag titingnan niyo, simple lang yung damit. May dala siyang bag. At pag tinignan niyo, parang siraulo. Ang pangalan niya ay Manuel. Manuel. Pag sabi sa akin ni Manuel, dati po akong bilanggo. Ako po ay bibitayin na sa silya elektrika. Sabi ko, buti nakalabas ka. Pinakita sa akin yung kanyang release, yung parol. Hindi po yung parol na kasabit. Pinakita sa akin yung kaso niya na kung bakit siya bitay. Pinakita niya sa akin ang maraming picture ng mga obispo, ba? Na pinupuntahan niya. Dami ng obispo, iba't ibang mga diocese. Sabi ko, anong ginagawa mo ngayon?
Kasi po, nung po ako ay dati, nakalimot sa Diyos. Ano? Kaya po napasok ako sa bilangguan. Ano? Naging kasap sa isang arson, palunugnog ng isang sinihan. Ano? Nakasama siya. May namatay doon sa sinihan. At ang kanyang sintensya ay bitay sa silya elektrika. Eh sabi ko, bakit mo nagawa yun? Sabi niya, dati, Father, puno ako ng puot, galit sa mundo. Siguro sa pamilya, sa kanyang karanasan. Pero nang mapasok po ako sa bilangguan, nagkaroon po doon ng kursilyo. Na doon sa pagkukursilyo ko po doon, nakilala ko po si Jesus. At ang ginawa ko po, naging pangako ko sa Kanya, itong mga huling yugto ng aking paglalakbay ay iaalay ko sa iyo. Pinagbigyan siya. At sa araw, si Jesus ay puno ng surprise sa atin. Nagkaroon ng surprise sa kanya. Tinawag siya ng warden, sabi niya, Manuel, dahil sa magandang halimbawa mo, doon siya ikusan yung ayaw gawin ng mga bilanggo, doon siya maglinis ng toilet. Ano? Dahil sa kanyang magandang halimbawa, binigyan siya ng tinatawag na parol. Parol ay pag-asa. At nang siya'y humakbang palabas ng bilangguan, sabi niya, muli akong babalik sa bilangguan. Hindi bilang isang kriminal. Babalik ako sa bilangguan upang sabihin sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Hanggang ngayon po, pupunta pa sa akin si Manuel. Kamakailalay nagpunta dito. Sabi ko, saan ka na ngayon? Ako po'y pupunta naman sa Visayas. Pupunta po ako sa mga bilangguan sa Visayas upang sabihin sa kanila muli na sila'y lalaya. Ang mga pagbasa sa araw na ito ay nagbubukas sa atin saan? Sa pag-asa na muli tayong makakabangon. Sana po, sa muling pagbago na ito, kailangan kayo ang magpasya. Kayo ang tutugon. Pero hindi mangyayari yan kapag hindi ka nagpasya sa umagang ito. Mga kapatid, sa araw na ito, kasama rin natin ang mga kapatid natin nasa ibang bansa. Pero dadasal po namin kayo at hangad po namin na tayong lahat ay makakita ng magandang bukas. Sapagkat si Kristo ang ating patutunguhan. Magnilay tayo sa pag-asa ng buhay na ito. Kapatid, sa araw na ito, makita sana natin na ang tawag ng Diyos ay binibigay sa ating lahat. Kapag dumarating ang kabiguan, tayo nagdaramdam, nakakalimutan natin ang Diyos. Damdamin Awitin natin. ang kasawian, may bukas pa Sa iyo. sa iyong buhay. Sisikat. Sisikatin ang iyong At sino ang araw natin? Si Jesus. ang landas mo ay mag-iilan Sa daigdig. sa digdig. Ang buhay ay ganyan. Mayroon. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaan.
sa iyo. sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos Tutulungan ka ng Diyos na may na may ang iyo. ang iyong pagdamdam. Idalangin mo Italangin mo sa may kapal. sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubos. Kapatid, ilagay mo nga yung kanang kamay sa puso mo. Ano ba ang mga hinanakit mo sa Diyos? Ano ba ang hinanakit mo sa buhay? Ano ba yung sugat na nasa puso mo? At ditong Paskong ito, hingin nating ilumi ng Diyos, pagalingin sa daigdig. Sa daigdig, buhay ay ganyan. Mayroon Mayroong ligaya at mungay. maghintay Maghintay at may nakanay. bukas. May bukas pa sa iyo. Sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos Tutulungan ka ng Diyos na may na lang may laman. ang iyo. Ang iyong Pagdaramdam, pagdaramdam. idalangin mo Italangin mo sa may sa kapal. may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Taas natin yung ating kanang kamay ngayon sa iyo. Ang iyong Pagdaramdam, pagdaramdam. idalangin mo sa may kapal. May kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Sabihin nyo ng malakas. Mawala ng lubusan. Tanggapin mo, Panginoon, sa umaga ito ang lahat ng aking mga taus-pusong panalangin. Amen. Pagalingin ka nawa ng Diyos sa araw na ito. Amen. Tatayo po tayo. Panalangin ng bayan at sa bawat panalangin, ang ating tutugon ay Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. para sa ating kaparian upang maihatid nila sa bawat pamilyang Kristiyano ang awa at pagpapatawad na nasa salig sa pananalig kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, mga nangungulila, mga nababagabag at nakaranas ng pagtatakwil upang matagpuan nila ang pag-asa sa pakikiisa sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ang kanilang nararanasan ay ituring nila na pakikibahagi sa sakripisyo ni Kristo sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating pamamayang Kristiyano, upang maging aktibo tayong alagad ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng kapahingahan sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Mga kapatid, ating idudulog, alam ko may magagawa ang Diyos. Sa ating kalawang araw, sa ating pagtahak, sa siyam na araw na simbang gabi. Sa araw na ito, hingi natin ang paghihilom ng mga sugat sa ating puso upang makita natin ang dakilang awa ng Diyos sa atin
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ilagay natin muli yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ama naming mapagmahal, itinataas ko po sa iyo. Sa araw na ito, ang mga taimtim na panalangin, ang mga taong tinipon mo sa simbahang ito, lalong-lalo na po ang mga magulang. Maakay nila ang kalang mga anak batay sa iyong kalooban. Itinataas ko po sa iyo ang mga kabataan na naririto sa kalang pangarap na maglingkod sa iyo at sa mga dukha. Pagalingin mo po ang mga may sakit. Ang mga nalulumbay ay hilumin mo sa sugat na likha ng kanilang kasalanan. Itinatawag ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin ito ay tinataas namin sa iyo. Ipagdasal natin yung katabi natin, ipatong yung kanang kamay sa balikat ng Alleluia, Alleluia. Siya ay muli babalik. Hallelujah. Sa araw na ito, Hallelujah. Upang tayo, yung kaliwang kamay naman, mayroong magandang mangyayari. Mayroon. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroon. Lumapit tayo kay Jesus. So, ang buong pamayanan ngayon ay lumalapit kay Jesus. Sa ngalan ng Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Palapakan natin, Panginoon. Gagawin po natin ang paghahandog. Kung mapapansin ninyo, ang mga bituin, mayroong mga bituin na hindi pa tapos. Ang magpapatapos ng ating simbahan ay kayo. Kaya sa pagsasabit ng mga parol, ng mga palamuti, ay ating ipinapahayag na tayo ay bahagi sa pagbuo ng isang magandang simbahan. Awit sa pag-aalay. Mangyari pong pumina na ang mga magsasabit ng angels, kasunod ng mga mag-aani ng regular mass offerings, kasunod po ang magsasabit ng bells, tinsenbons at ang mga puntimparon at stars. Matapos kayong basbasan ng ating kura paroko, ang inyong pong mga anay ay isasabit sa linya ng garland sa magkabinang ginid po ng altar. Ang kaniwang linya po ay pupunta sa gawing kaniwa ng altar at ang kanan na linya ay sa gawing kanan ng altar. Gagabayan po kayo ng ating mga asherets. Ang ating pong mass sponsors ngayon ay sina Bren Asher Cruz, Manuel and Leonora Garcia, Ernesto and Silvia Arendena. Ang magsasabit po ng angels, Nettie Canton, Nora Peña, Neda Canaguas, Felicidad Santos, Amenia Jose, Tess Jose, Pinagro Austria, Conchita Bionogo, Ruping Andres. Ang kabuuan po ng mga donasyon sa natanggap sa unang araw po ng simbang gabi
Muna po sa ating major sponsors ay nagkakahalaga ng 63,000 pesos. Mass sponsors po ay 8,700. Muna po sa mga Christmas decorations ay nagkakahalaga po ng 14,700. Eva Realubit, Tess Bukod, Bravo and Paquito family, Rene and Marisa Casia family, Ariel Elsa Gonzalez, Antonio and Irene Villanueva, Virginia Estrope, Jason Parlaje, Kimberly Canumbas, Josie Cardel, Lolita Cardel, Ranulfo M. San Diego. Para po sa maagang kagalingan ng ating kapatid na mga may sakit nila Corazon Ong, Leonila de los Santos, Carol Maria Rosel, Ray Gatus, Maria Nieto, Rina Mendoza, Angie Garbut, Rosario Santos, Christy Lois, Dr. Christopher Cheng, Enrico Caruncho, Estelita Mendoza, Carling Safra, Victor Mendoza, Christy Lois, Conchita de Jesus, Alex de los Santos, Benjamin Abensay, Eugene Force, Berlita Paquinto. Para po sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumawang kapatid, nila sina Joy Santos, Rosita Carpio, Eduardo de los Santos, Marcelino Corazon, Doctora Angelina, Dr. Ricardo Arsenio, Felix Margarita, Rolando Sr., Teresa, Leonida, Faustina Sixto, Mercedes, Eduardo, Lourdes, Pedro Jr. and Sr., Eleuterio, Luciano, Mariano, Tespora, Francisco, Wilfredo, Maribel, Conchita, Chofilo, Crescencia, Andres, Angela, Emmanuel, Jonathan, Pedro, Armando, at lahat ng mga kaluluwa na biktima ng terrorist attack sa Paris, France at Mali, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo pong lahat. Ang pag-insenso, ininsenso ng alay sapagkat mamiyang konti, ito ay magiging tunay na katawan at tugon ng Panginoon. Ininsensohan ang pare sapagkat siya ang nagdadala ng lahat ng alay. Ininsenso ng bayan sapagkat ang bayan ay tinatawag na maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kulugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang gawing banal na alay ay iyong sambayanan upang kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pangindapat na makasalo sa pagkaing binigay mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag na lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan na mahalabi rin Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihang Espiritong Banal, ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang,
kami nananabik at nananalubos na makakarap sa iyong kadakilaan. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadaawitin natin. Tayong lahat. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng tayong lahat. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Tayong lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang talang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw ay mahiandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Nag-utos na ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanuno siya, kinuha ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, inyabot yon sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Hawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa Jesus, buong sansinukob. ako po'y Jesus, ako nananalig. po'y nananalig sa iyo. Gayon din na matapos sa hapunan, nawa ka ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa Jesus, buong sansinukob. ako po'y nananalig Jesus, sa ako iyo. po'y nananalig sa iyo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo sarili ay Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nalay namin sa iyong tinapay, bibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo po yung simbahang laganap sa buong digdig. Pusisino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, si Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Taimtim natin pagdasal ang mga minamahal na yumao, lalong-lalong na mga kaluluwa sa purgatorio. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan paginapati kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Inang Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na esposo, kaysa ng lahat ng mga banal, kaysa ni San Andres Kim Taygon, ni Padre Pio at Saint Postina, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ipagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat. Mahawi tayong lahat. Amen. Bilang ta dati pagkakaisa, awitin, lakas loob, Ama namin. Tayong lahat. Mawi tayo. Ama namin. Niling namin ang kamedya sa lahat ng masama. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papayag na aming Panginoon Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa iyo, aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa inyo.
sanlibutan, maawa. Mga ginigilig kong kapatid, naririto ang kordero ng Diyos. Siya ang tumawag sa atin. Siya nagbibigay lakas sa atin upang baguhin ang ating buhay. Panginoon, hindi po ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. maranasan ang awa ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Amen.
Panalangin sa mahal na Birhen. Magsitayo pong lahat. Aba po sa Mariang Hari na ng awa, ikaw ang kabuhayan katamisan. Ay aba pinalaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin na magpagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba pitakas ka namin. Ilingon mo sa amin ang matamong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam, matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria ng Diyos. Na kami maging marapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Mari idulog ating kahilingan sa ating mahal na ina. Panalangin sa dakilang awa ng Poong Santo Kristo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bukso para sa libutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Banal na sansinukob. Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong Banal na Diyos, sansinukob. banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Jesus, ako po'y Jesus, nananalig ako sa po'y iyo. nananalig sa Pawakas na panalangin, Ama namin pagmahal, kaming pinagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng Espiritu sa pananabik sa pagliliwanag sa piling na dumarating na si Kristo, na mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayo sumandali para sa ilang kalatas. Gagawin po ang ating patuloy na second collection para sa patuloy na paggawain ating simbahan. Magbigay tayo sa Panginoon. Ang Pasko ay sumapit. Awitin natin. Amamas ko sa iyo ang Niño Jesus. Daing lahat. Pasko ay sumapit. Tayo ay masiyawi ng magagandang himig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y sila. May tatlong hari nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay. Lalala, kaya ang aking bayan. Lalala, magsitapang ang pagtanatin ng kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang ditong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Palapakan natin ang Panginoon at paano po kayo makakatulog sa simbahan? Unang-una ay sa patuloy na pagtugon sa munting mga abuli natin. Tandaan natin sinabi ni Cardinal Rosales nung siya ang pumunta dito October 7 o 9, the other year, anumang magaling kahit maliit, basta malimit ay patungong langit. Malaki po na itutulong ng Arkansya, kaya suportahan po natin ang Arkansya ng parokya. Papasalamat po kami sa lahat ng mga nag-alay sa araw na ito. At yung pong nag-alay kagabi, mag-ubot ng halos, narinig ko kanina, mahigit ng 80,000. Maraming salamat po. Ang lahat na yan magiging pondo natin para sa ating paggawain. Ang ating second collection, simula noong Enero hanggang Oktubre, ay umabot rin po ng second collection. Kasama po dito Arkansya, kasama po dito yung mga dinadala sa tanggapan ng opisina. Umabot po ng 1.2 million. So, hanggang October lang yan. Target ko, ma-achieve natin 1.5. At yung hiningi sa simbang gabi, yung po pagka merong parapol, yan po hiwalay. So,
another 1.5. So 3 million ang ating dapat i-raise every year para makita natin yung simbahan natin in 2 years to 3 years time, tapos po ang simbahan natin. Amen. Palapakan natin biyan ko. So paano pa ito? Paano nyo ipaalam po ninyo, ang misa po natin ay napapanood via internet, internet o live streaming. So ito po ay mapapanood kahit anong oras sa mga manggagawa na sa ibang bansa. Pakisabi rin nyo, paki-like nang sa gayon maging ito po ang maging susi para makilala ang simbahan natin. Kung maaari, saka paki-share. Tayo po ay ang misa natin ay pumapailang lang. Nakakaabot po ito sa Middle East, nakakaabot po ito sa Amerika, yung 5 o'clock mass. Kaya wala pong gagawin. Paano ba? www.youtube.com. I-type po ang Sunday Mass with Father Vic Robles. O kaya naman ay www.ustream.tv. I-type naman ang St. Joseph Vessel of Mercy. So, kung alin po sa dalawa nito ang makikita ninyo. So, paabot po ninyo ang ating misa. At nandun din po, pinaplug natin na pwede rin po tumulong yung mga kababayan na sa ibang bansa. Nag-open po ng US account o dollar account ang ating construction committee para padala dito sa atin. At gayon din po, paano ninyo isi-share ang pag-ibig ng Diyos? Share a Bible. Meron po tayong murang Biblia. Kompleto ito, 70 pesos. Yung pong isa, 50 pesos. Pwede po niyong pamigay ito ngayong Kapaskuhan sa mga kaibigan ninyo. Available rin po ang mga kalendaryo. Meron po tayong mga kalendaryo available. Merong 10 at 20 pesos. Diyan lang. At suportahan natin ang katekista natin. At suportahan po natin ang katekista. Malaki po na itutulong nito. Dito nagdaang first o second week ng December, nag-first communion ay less than 700 na bata. Pinakain po, binigyan ng rosary, at tinuruan siyempre. So, supportan natin. At tikman ninyo na ngayong araw na ito ay ang napakasarap na tsokolate ni San Jose. Tikman ninyo. Ito yung paboritong tsokolate ni Jose Rizal. Ayun. Kung narinig yung si Jose Rizal, ang paborito niyang tsokolate, matitikman ninyo dyan sa tindahan ng katekista ngayon. Masarap po yan. Gayon din po, pinapaalala rin po ang ating patuloy na simbang gabi. Sana po patuloy kayo mag-alay. Inanyayahan po, wala pa po nag-aalay ako nakikita. Mayroong mga nag-aalay ng konti. Bukas po, ngayong araw na ito, mga noodles. Bukas po, sana mga kape naman. Ayan, ang ialay nyo. So, marami. At ito po yung pamimahagi natin. Meron po tayong katuwang bingo sa ating Christmas party, December 30. Wednesday po ito, Rizal Day, wala pong pasok. 1 to 5 sa 50 pesos lang. Ayan. Ang ating first prize ay isang colored TV. Ayan. At isang kabang bigas. Isang bisikleta, kalahating kaban. Cellphone, kalahating kaban. Deshpan, flat iron, at kalahating kaban. Oven toaster. Ito po ay sa December 30. At pinapaalala ang ating misa sa 24 ng gabi alas 10. Sabi, 25 ang misa natin, 6, 7:30 at alas 9. Wala po tayong misa sa hapon ng Pasko. Meron po tayong binyag. So, yun po mga schedule natin at abangan pa ibang mga schedule natin. Tandaan natin, maging bahagi kayo ng pagbuo ng ating simbahan. Pagkatapos nito, magpapalik ng relic ni Saint Faustina at Padre Pio. Tatayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas ang kanang kamay para sa pagbabasbas. Pagbabasbas. Amang makapangyarihang Diyos, Ama, bugtong na anak, na parito noon hinihintay na bumalik ngayon. Ang siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. Siya rin nawa ang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa,
pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong nagagalak sa pagdating na nagkatuwang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakila ang lubos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, umay tayo pupuri sa pong may kapal. Salamat. Salamat sa At kayo Diyos. pipahalikan ang relic. Ang anumang tulong ninyo ay bibigay po ito para sa patuloy na pagtulong sa mga Brother of Mercy sa Igulot. Maraming salamat po. Awitin natin muli. Bawit tayo ng awit Pampasko. Sagad